Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Bitcoin kung saan ay meron pong nakapagsabi siya po ay si Fundstrat's Tom Lee. Yan, nagkaroon po siya ng isang prediction na magkakaroon daw po ng price surge si Bitcoin at ito raw po ay maaring umabot ng sa presyo sa market price na $150,000 kung mangyayari ang bagay na ito. Kaya ano nga ba ang bagay na ito na si kanyang sinabi rito? Ayan po ang ating aalamin sa video na ito. Yan kung ano ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. Permabull Tom Lee has shared yet another uber bullish Bitcoin price prediction. Ayan, ito po si Tom Lee sa mga hindi nakakakilala sa kanya. Ayan. Mukhang yan, napakagaling po niyang isang analyst. Yan, nagbigay po siya ng isang prediction, isang napakagandang prediction na uh, aangat daw po ang market price ni Bitcoin at ito ay maaring umabot sa napakataas na presyo nitong $150,000. Kaya yan, alamin natin kung ano nga ba yung dahilan kung bakit niya nasabi ito. On CNBC's Squawk Box, Tom Lee, co-founder of Fundstrat, charted the potential path ahead of Bitcoin, spotlighting pivotal factors that could steer its price. Ayan na nga. Saka na naganap pala ito sa CNBC's Squawk Box. Yan. Siya po ang co-founder ng Fundstrat. Kaya ibig sabihin ay hindi po siya basta-basta na isang tao or isang analyst. Kilalang kilala po siya. Sapagkat meron po siyang mataas na katungkulan sa isang napakakilalang isang kumpanya. Yan, Fundstrat. Financial company po ito. At the heart of Lee's forecast in the U.S. Securities and Exchange Commission, SEC, possibly giving the green light to a spot Bitcoin exchange traded fund ETF. Yan na nga. Sabi niya dito, green light. Kapag green light ay go. Yan. Siguro marunong naman po tayong mga magbasa ng traffic light dyan. Kung pag kulay red ay stop. Yan. Kulay green ay go. Ayan. Such a move in Lee's view could be the wind in Bitcoin's sail, pushing its price north of $150,000, even nearing the $180,000 mark. Ayan na nga po yung sinabi rito ni Ginoong Lee. Sabi niya rito ay papunta raw po sa paakyat raw po ang market price ni Bitcoin ng $150,000. Or possible na rin po na higit pa sa 150,000 at umabot ito malapit sa $180,000 na market price. Kaya yan, maganda po ito kung pag tayo ay nag-hold or nag-i-invest ng Bitcoin. Kung nagkatotoo nga ito. However, he emphasized that this optimistic trajectory hinges on the SEC's nod. Bitcoin ETF have found ground internationally, but a US endorsement would be a cornerstone for the domestic crypto industry. Yan nga po, yung malaking problema kasi ng industriya ng crypto ay ang SEC. Yan, lalong-lalo na sa bansang US kung saan ay talagang hinahabol po talaga nila ang operation ng industriya ng crypto. Lee highlighted the interplay between cryptocurrencies and broader monetary climate. He posited that stabilization and inflation rates could pave the way for more relaxed financial conditions. Yan po yung sinasabi niya na kailangan na mangyari dito. Ang pagkaroon ng stabilization sa inflation rates. Yan, alam naman po siguro natin yung inflation rates na ito kasi nangyayari po talaga ito sa lahat ng economy ng bansa. And kung pag magkaroon daw ito ng stabilization, kung pag sinabi nating stabilization ay yung magkakaroon ito ng fix.
Yan, hindi ito gaanong gumagalaw kasi yung nangyayari po kasi sa inflation rates natin ngayon ay nag-fluctuate. Yan, or nagkakaroon ng malaking pagbabago. Yan, kaya ang sabi dito ni Ginoong Lee ay kailangan na ma-stabilize ito. Yan, magkaroon ng at least parang steady na rate. This in turn might prompt central banks to ease their grip, setting a conducive stage for cryptocurrencies with Bitcoin at the forefront. Yan. Sinasabi niya rito na kailangan talaga ng central banks na yan, medyo yan, i-ease ang kanilang grip. Yung parang wag nilang gaanong higpitan ang mga cryptocurrencies. Kasi yan na nga, mahigpit po talaga sila ngayon. Kasi yan na nga, dulot na rin po yan ang pagkahabol ng SEC. Zooming out to the wider financial landscape, Lee commented on the ebb and flow of recent inflation trends. He noted that the current core inflation peg at 0.16% is anchored by robust housing figures. Yet he foresees this current mellowing, projecting inflation to recede below 2% by mid next year. Ayan na nga. Yung isa na ring napansin rito, ayan, or ni Ginoong Lee. Yan, yung kanyang napansin rito at siya ay nagbigay ng komento rito ay yung ebb and flow ng inflation trends, yung nakalipas na inflation trends natin. Yan, kasi nakikita niya rito, meron siyang napansin dito. Yan, kung bakit siya nagbigay ng komento na ganito. Bitcoin's rally has so far stalled at the 30,000 level after the largest cryptocurrency managed to recover due to BlackRock's entry into the ETF race. The flagship coin peaked at more than $69,000 in late November 2021 before enduring a major crash. Ayan, yung mga medyo matagal-tagal na rin ay siguro naabutan po ninyo yung pag-akyat ni Bitcoin sa pinakamataas nitong presyo, all-time high na $69,000 na nangyari po yan noong November 2021. Nung umabot po siya sa pinakamataas na presyo na ito, ay bumagsak na po siya. At ngayon ay naglalaro na po siya sa mga $30,000 na price level. Yan na po yung nangyari kay Bitcoin. Kaya yan, makakabawi nga ba? Magkakatotoo nga ba kung pag yung prediction dito ni Ginoong Lee na posibleng mula sa $30,000 na current market price nito ay makakaakyat ka ito ng $150,000 or higit pa. Yan ang hindi natin alam. Yan, isa lamang itong prediction. Yan, meron pa siyang mga condition dito na kailangan na ma-meet para umakyat daw ito. At yan nga, sinasabi niya rito na kailangan pong luwag-luwagan ng mga central banks or ang SEC ang industriya ng crypto para mangyari ang price surge na ito. Pero kung pag hindi po tatantanan ng SEC ang industriya ng crypto ay wala pong mangyayari. Yan, medyo mahigpit po kasi talaga ang SEC sa industriya ng crypto. Kaya yan po ang nagdudulot kung bakit hindi makaakyat-akyat si Bitcoin. Kaya yan yung parang point dito ni Ginoong Tom Lee. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa balitang ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.